Court of Appeals on the certificate of registration of the helicopter of Ms. Guo. So indeed, it is really existing unit. Meron talaga yan. Yes, Madam Chair. Ms. Guo owns a we did find a helicopter under Ms. Guo's name in our registry. Thank you. Salamat. Madam Chair, I just would like to go back to my opening statement para kay General Raul Villanueva. Yeah, you're around. According to PNP CIDG Chief, Police Major General Leo Francisco, kayo raw ay umamin na ang inyong sinabi sa Senate hearing last week ay purely rumors lang. Is it correct? General Villanueva. Good afternoon, Madam Chair. As I have stated last Senate hearing, Madam Chair, that I considered it as rumor. In fact, I dismiss it as rumors because I don't have any confirmation at all. I don't have any verified data because as of now, PAGCOR is very much concentrated on running after or helping our law enforcement agencies in running after the big pogos in the provinces. So, narinig mo ba yung binasa ko kanina na statement coming from the Council of Chiefs? Yes, Your Honor. It's just unfortunate, sir, na hindi pa confirmed tong mga initial information. That's why unconfirmed information is considered not an intelligence data, not actionable at all. Therefore, it is not yet valid. Correct. I agree with you. But then I think you should agree with me also that informations as sensitive as what you have offered to this committee should be taken seriously by the source of the information. Dapat you should have gained a lesson learned from the previous hearing that whenever meron tayong information na unvalidated, ay dapat hindi natin basta-bastang i-share dito sa publiko because it will ruin the reputation of other people na pwedeng mamalain sa information na inilabas mo. Am I correct? Correct, Your Honor. That's why we defer it to the CIDG. Actually, yesterday I'm talking with the CIDG because these are raw information only. I don't have any confirmation yet. Especially now that I hold in respect yung mga chief PNP natin. Kasi parang AFP din yan, sir. Galing akong AFP. Ang mga chief PNP natin, parang mga chief of staff natin. Kadamihan sa kanila naman kilala ko. And I know they have their own legacies in running the PNP. Kadamihan naman ng mga chief PNP, ang iniisip na lang yung mga legacy programs niya to improve the PNP institution. Kaya medyo hindi ko na ito pinansin mabuti, Your Honor. Kasi wala akong basis na, wala pa akong mga verified information regarding this. Kaya I qualified it earlier in the last Senate hearing na raw information to, walang, I don't want to put malice on our chief PNPs. I'm sorry kung yan ang paka-interpret ng mga chief PNPs natin, but I hold them in respect because each of these chief PNP has their own legacy in the PNP institution. So at least when you say you're sorry, does that mean to this committee that you are already issuing a public apology? Yes, Your Honor, to say it very bluntly,
I'm just, I mean, I know, in the last session, I already qualified it as raw information. And therefore, it has no bearing at all yet. Because I don't have any verified information or confirmation from other sources. That's why I have to ask a lot of people, but I came up with nothing. Kaya nga, that's why nag-react yung mga retired na chief PNP because knowing you came from the intelligence service of the armed forces of the Philippines, and you know how we treat classified information, even though this information is not yet classified, as you said, that this is still unverified. Alam naman natin that it has to go through a process. And the end of that process is the evaluation. And you have to evaluate that information, whether the source is reliable and the information itself is credible. Kaya nga meron tayong A1, A2, B3, C, di ba? A to F, that is how we classify, how we evaluate the reliability of the source of the information. And yung number na 1 to 6, that is to evaluate the credibility of the information itself, whether it is true, probably true, or possibly true. So yan, dadaan pa yan sa proseso. Kaya kahit na sabihin mo, ito'y evaluated mo na A1 information meaning the highest evaluation that we can give to an intelligence information, still, it will not hold water in court because it has no evidentiary value until your informant converts that information into writing and convert it into a sworn statement. Kahit na nga maging sworn statement yan, malabo pa rin yan. Kung hindi yan, wala siya personal knowledge. Kung hearsay pa rin yung information na kanyang ginawa ng affidavit, di ba? So that incident should serve a lesson to everyone na dapat, let us be careful na magpalabas ng information na gano'n dahil maraming matatamaan na hindi dapat matamaan sa unverified reports. So thank you for that. At least you're an officer and a gentleman enough to accept that, to admit that somehow nagkamali ka in giving out that information. And in behalf of the Council of the Chief PNP, retired Chief PNPs, I would like to thank you for your demeanor. Indeed, you are an officer and a gentleman. Thank you, General Villanueva. Madam Chair, can I go to the next round after si Senator Gatchalian muna magtanong? Then after him, babalik ako. You still have some minutes, Senator De La Rosa, but if you want to suspend, tatawagin ko na si Senator Gatchalian and then balikan ko po kayo. Yes, if I may, I would like to yield the floor to Senator Gatchalian. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator De La Rosa. You have the floor, Senator Sherwin. Thank you to the graciousness of Senator De La Rosa. Madam Chair, let me start off with my questions regarding the Porac Pogo Hub. This is also equally important, and the size and the criminality, in fact, yung criminality na nangyari sa Porac mas grabe pa sa lahat na nakita natin dahil nung lumulusob yung PAOK at that time, meron pa silang nakukuhang mga victims na nakatali sa bed frame, nakatali sa bintana, yung iba, yung mga sugat ay fresh pa. So makikita natin doon na talagang nangyayari yung torture, illegal detention, human trafficking sa Porac Pogo Hub. At gusto kong i-direct yung aking mga katanungan kay Cassie dahil siya yung sa mga papeles na nakita namin kay Cassandra, sentro siya sa mga papeles na nakita namin at sentro siya sa pangyayari dito sa Porac Pogo Hub. So, umpisahan ko, Cassie, ilang taong ka na ngayon? 24 po, Mr. 24 Chair. ka na ngayon.
At nakita ko sa mga dokumento nung nag-umpisa ka maging involved sa Porac Pogo Hub, ilang taong ka na nun? You mean sa Pampanga po? Sa Porac, ilang taong ka nung naging involved ka doon? Hindi naman to self-incriminating kasi tao. I'm sure alam mo na ilang beses ka na pumunta sa house, so alam mo na yung pwedeng sagot, ano yung hindi pwedeng 19 sagot. po. 19 nung naging involved ka sa Porac Pogo Hub. At ano ang position mo doon at 19 years old? Uh, 19 po, nag-representative po ako. Ano yun? 19 po, nag-represent po sa Lucky South po. Pakilakas nga. Nung 19 po, nag-representative po ako ng Lucky So South. nung 19 years old ka, naging representative ka ng Lucky South 99. Tama? Anong taon yun? What year was that? 2019. 2019. Okay. And ano yung mga, as representative, ano yung mga responsibilidad mo sa Lucky South 99? If may need silang papers. Ano yun? If meron po Ms. silang Cassie, need baka na- para mas klaro, pwede niyong tanggalin yung mask Hindi niyo. kasi namin maintindihan. The chair just allowed Ms. Go Huaping to retain her mask dahil sinabi ng mga doktor dito sa Senate. Iniintay pa yung lung clearance niya. But please, salamat. Thank you, Madam Chair. Go ahead. Tessa. Bali po, pag may other documents na need ang Lucky South, yun lang po. Pag may ano? Documents na need. May ang Lucky kailangan South. silang dokumento. Opo, may Okay. papalakad po sila. May papalakad Opo, sila. Ano yung Mr. mga Chair. dokumento na linakad mo at that time in 2019? Meron pong lono. Lono, Opo. ilinakad mo para sa Lucky South 99. At alam mo kung ano yung lono? Ano ibig sabihin ng lono? No objection po. Letter of no objection. Yes So po. ibig sabihin pag binigay ito ng LGU, pwede na mag-operate yung Pogo sa lugar na yon, tama? Wala silang objection itong LGU. So pwede na silang mag-operate, correct? Opo yata. Opo yata, Mr. Anong Chair. LGU yung in-applyan mo? Porac po, Mr. Porac Chair. LGU. Yes po. Okay. At nakuha mo ba yung lono? Yes po, Mr. Chair. Okay. So naging effective ka sa pag-apply at pagkuha ng lono. Paano mo nakuha, paano ka naging representative ng Lucky South 99? Paano ka naging representative? Hindi ko po na maalala by that time po eh. Paano hindi mo maalala? No? Noong time na yun. At 19 years old in 2019, hindi naman malayo 2019, that's 5 years ago, paano ka naging representative ng Lucky South at pinagkatiwalaan ka nila na ikaw ang mag-apply ng kanilang lono at nakuha mo? I think noong time na yun, hindi po talaga ako yung dapat na mag-a-apply ng lono. Hindi nga, paano ka naging representative? Yun ang tanong. Bali, nautusan lang po. Paano ka nautusan? Ginawa kang representative, di ba? Sino ang nag-appoint sa iyo as representative? Magbigay ka ng pangalan. Yung manager po, Anong pangalan? Charlotte. Last name? Hindi ko po sure yung last name na. Ang alam ko, Chinese name is Shelly. Spell mo. Hindi ko po sigurado yung spelling ng Chinese name na. Siya ang nag-appoint sa iyo as representative ng itong si Charlotte or si Shelly ang nag-appoint sa iyo as representative ng Lucky South 99. Yes po, Mr. And Chair. gaano ka katagal sa Lucky South 99 nagtrabaho?
Nag-representative lang mang po ako, pero not totally nag-work for Lucky South po. No, gaano Minsan- katagal ka naging representative ng Tuwing Lucky South? kailangan lang naman po, Mr. Chair. Hanggang ngayon, representative ka Nung huli po, nung para po sa PAGCOR po. sa PAGCOR. So Opo. from 2019 all the way to 2024, Nung, kung pumunta ka sa PAGCOR. basta correct? po pag kailangan lang Kailan po, ka pumunta ng PAGCOR? Last year po, Mr. So Chair. 2023. Yes po. So almost 4 or 5 years, representative ka ng Lucky South 99. Basta po pag may need po, Mr. Chair. Nag-apply ka ba sa Lucky South 99? Paano ka nakapasok doon sa Lucky South 99? Paano ka nakapasok sa Lucky South sa 99? By that time po, pinakilala lang po si Charlotte sa akin. So, yun po. Sino nagpakilala sa'yo kay Charlotte? hindi malayo yun, ha? Yes po, Mr. Chair. So, Makalimutin nagtrabaho ka po dito, ako. you're 19 years old. Malamang siguro first trabaho mo ito. At pinakilala ka, may nagpakilala sa'yo kay Charlotte. So, sino nagpakilala sa'yo? Sorry po, Mr. Chair, hindi ko na po matandaan. Bakit hindi mo matandaan? Hmm. Kung sino nagpakilala sa'yo? So, may taong nagpakilala sa'yo kay Charlotte, di ba? Yes so, po. sino itong taong to na nagpakilala sa'yo? Hindi ko na po siya matandaan kung Paano hindi mo anong ulit yung matandaan? name niya. Yung name niya po, hindi ko na po matandaan. Lalaki ba siya, babae? Sa mga Lalaki po. simpleng tanong lang to. Lalaki po, Mr. Chair. lalaki Pero siya. yung name, I'm not sure. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam. Naalala mo si Charlotte? Hindi mo naalala yung nagpakilala sa'yo kay Charlotte? Madam Chair, Senator Yes, Sherwin. go ahead, Senator Bato. Senator De La Sherwin. Rosa. Yeah. I think, Madam Chair, our resource person is inventing her answers. It's quite clear to me that she is inventing her answers because napaka-basic ng mga tanong yun. At bakit pa siya magtatanong doon sa kanyang lawyer sa likod for advice? Ay, very basic information yun. At saka yung sinabi niya na siya daw ay napunta sa Lucky South 99 because yung manager na si Shelen, tapos lumulabas pa according to him na ang manager ang pinakilala sa kanya. Parang lumulabas na siya ang boss, yung manager ang pinapakilala sa kanya. Instead, kung siya ay nagtatrabaho, siya mag-apply ng trabaho, dapat siya ang pinapakilala doon sa manager. Di ba? So parang tayong pinaglalaruan dito sa mga tanong natin. I would like to, just my observation and to help the questioning of Senator Sherwin Gatchalian. Thank you, Madam Chair. Salamat, Senator De La Rosa. O nga po, napaka-basic ng questions, Ms. Cassandra. And I hope that the counsel is just advising his client, not coaching her what to say. Dahil hindi naman kailangan ng coaching sa napakasimpleng mga tanong. Senator Sherwin. Thank you. And I would be more than happy to receive assistance from the former chief of police of our country who has probably 40 years under his belt in investigation, interrogation, analysis. So ako po masaya po at na matulungan po ni Senator Bato sa mga ganitong questioning. Cassandra, ito mga basic na tanong lang to. At alam mo naman, pag nagsinungaling dito, meron rin kaming kapangyarihan na i-cite ka in contempt at madedetain ka rin dito. Kaya wala naman tong hindi mahirap na sagutin. At inaasahan namin na magsabi ka lang ng totoo. At hindi kami naniniwala na 5 years ago, nakalimutan mo yung nagpakilala sa'yo. So, my next question, Madam Chair, is sino si Jiang Jie?
Isa po siya sa incorporator po ng Lucky South. Okay. And ano ang kanyang papel, si Jiang Jie? President po ng Lucky South noon. President siya ng Lucky South. Opo. Sino naman si Julian Linsangan? Parang bagong incorporator po ng Lucky South. Hindi ko po siya kilala. Hindi po siya kilala. Opo. Nakausap mo ba siya? Nakita mo ba siya? Through video call one time lang po. Si Julian Linsangan. At Opo. ikaw ba ay nagkaroon ka ba ng interaction sa kanya? Wala ka. Nagka-video call lang po once. Kailan yun? More or less. Last year po. Last year. Mm. Kay Jiang Jie, na presidente ng kumpanya, ano yung kanyang responsibilidad bilang presidente ng kumpanya? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Pero nagre-report ka sa kanya. Hindi po. Bali, pag on Lucky South, may needed lang naman po. Tsaka ako nagtatrabaho. Representative ka, di ba? From 2019 to 2023. Yes po. Hindi po buong, like, pag may needed na papers, documents lang naman na need lakarin po. Correct nga. Opo. Kanino ka kumukuha ng instruction? Meron pong assistant po. Ito ba si Charlotte? Sometimes sa opo. Kay Jiang Jie, kumukuha ka ng instruction? Siya ang presidente ng kumpanya, ikaw ang representative. Pero hindi po sa kanya. Never ka kumuha ng instruction sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, parang never po. Never ka kumuha. Okay. Opo. My next tanong ko naman sa Whirlwind, no? Opo. Ito mas ka dito, mas involved ka sa Whirlwind, tama? Yes po, Mr. Chair. Okay. Ano ang papel mo sa Whirlwind? Corporate Secretary po, Mr. Chair. At isa lang? Isa lang ba ang iyong position sa Whirlwind? Incorporator po ako ng Whirlwind po. Shareholder ka rin ng Whirlwind, di ba? Opo. 58% ang 58% po. pagmamayari mo, at nakita rin namin sa alabas nga yung GIS. Sa latest GIS, ikaw ay treasurer ng Whirlwind. So dalawa position mo, concurrent ka, corporate secretary at treasurer. Opo. Tama? Okay. Huwag ka magsinungaling dahil meron kaming records. Ano ang responsibilidad ng corporate secretary? Corporate Secretary po. Bali, everything naman po dumadaan po sa akin pagdating sa Whirlwind po. Hindi, anong responsibilidad ng isang corporate secretary? Basta po, like, every documents naman po dumadaan So po sa lahat akin. ng dokumento dumadaan sa iyo. Pag Whirlwind po, opo. Wag Whirlwind. Okay. So lahat ng dokumento, corporate papers dumadaan sa iyo. So walang dokumentong hindi dadaan sa iyo o walang dokumentong hindi lalabas ng hindi dadaan sa iyo. Tama? Almost po, pero opo. Okay. At kailan ka sumali sa Whirlwind? Mr. Chair, regarding sa Whirlwind po, I invoke my right against self-incrimination. May kaso na po kasi sa Saan yung kaso? AMLAC po. AMLAC, may kaso ba? Sa alam ko, Attorney wala pang Arpon. napafile eh. Money laundering po, Mr. Chair. Attorney Arpon. Good afternoon po, Your Honor. May na-file po kami na money laundering complaint po. Kasama po si Ms. Alice Guo in relation to the Bamban case, Your Honor. That is Banban case, correct? That's right, Correct? Your Honor. And that's why mamaya pupunta ako sa Whirlwind and Lucky South. May na-file na ba insofar as Whirlwind is concerned? Your Honor, yung investigation has been concluded. The papers is now being routed to the council members But for the have- filing of bank inquiry and freeze order. Yeah, may na-file na ba na case? For now, at this point, sa Whirlwind. So Whirlwind, insofar as Ms. Casiong is concerned, yes, but that is in relation to the Bamban. But sa Whirlwind, Your Honor, yung sa
investigation report namin for bank inquiry and freeze. It's being routed to the council, and we're seeing that a bank inquiry and freeze will be filed this week or next week, sir. But today, no case has been filed insofar as Whirlwind and Lucky South is concerned. None at this point, Your Honor. Correct. So there's nothing to invoke because there's no case. Mr. Chair, I think under investigation po yata siya. Yeah, pero wala namang case. So anong invoke mo? Pag bukas sinabi nila hindi na nila ifa-file dahil makita nila defective, and then wala ka ng case. Mr. Chair, is still under investigation pa po yung regarding sa Wordwin, Mapa Wordwin or Lucky South. Yeah, but you can po. only invoke it when a case is already filed. Ito hindi pa nila fina-file. In fact, hindi pa nga nila sigurado kung ifa-file nila o hindi. Mr. Chair, advice po ng abogado ko to yung, But opo. mali ang Kasi advice ng abogado. maaari pong gamitin lahat Yeah, ng pero mali sasabihin ang ko advice dito. ng abogado mo dahil wala pa nga ang kaso. Diba? So ang tatanungin kita ulit, kailan ka sumali sa Whirlwind? Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination po kasi maaari pong gamitin ng lahat ng sasabihin ko dito. At Madam Chair, Tinatanong lamang anong petsa ng pagsalin mo sa Whirlwind. correct. A simple matter of fact. I think 2022. Sa Whirlwind? Kailan ka 21? naging parte ng Whirlwind? Naalala mo kanina sa Lucky South. I'm sure maalala mo rin sa Whirlwind. Kung hindi po ako nagkakamali, 2019, 2020. 2019. Or 21. Well, based on sa records, 2019, naging corporate secretary ka in September 25. And then 2019, December 19, naging treasurer ka concurrently. And then from then on, from 2019 to 2024, officer ka ng Whirlwind Corporation. At napakabata mo para maging corporate secretary ng isang kumpanya. Yan ang nakita kong medyo kakaiba. In fact, karamihan dito sa kwartong to at 19 nag-aaral pa. No? In iba siguro nasa senior high school, in iba nasa kolehiyo, ako nag-aaral pa ako noon. But ikaw, corporate secretary ka na ng isang real estate company at ikaw ay isang representative ng isang Pogo company at 19 years old. Madam Chair, with the permission Yes, go of ahead, yes. Senator De La Rosa. Yung sabi mo, batang-bata siya at 58% ng shares ay sa kanya. 58%, so majority shareholder siya. Siya lang mismo. So may we know from the resource person, Madam Chair, kung who owns the rest of the, kung 58 shares siya, merong 42 na remaining shares. Pwede mo laman kung sino may-ari ng remaining 42? Ms. Cassandra, With the permission please. of Senator Win? Sino pong may-ari nung balanse na 48% shares? 42. 42% shares dahil sa iyo yung 58% shares. I-check ko lang po sa SEC po, Mr. Chair. Can you give us the answer during this hearing? Kasi baka may follow-up questions ang mga colleagues ko. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sige Senator po, Win. try ko Thank po, you. Mr. Chair. Thank you. Thank you, Senator De La Rosa. No, you don't have to try, Ms. Cassandra. Again, matter of fact. Itanong nyo lang sa SEC and then pakisagot yung tanong ni Senator De La Rosa. Well, Senator Sherwin. thank you, Madam Chair. Well, dito sa records namin, yung remaining is isang nangangalang Daniel Salcedo, Duanren Wu, Chona Alejandre, Xiang Tan, at Jinggu. Ito yung, if I'm not mistaken, the remaining ayan, 30, the remaining shares. No? Ito yung mga naiiwan. At gusto ko ulit tanungin si Cassandra,
Paano ka napasok sa Whirlwind? Same question. At 19 years old. Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination po. Pasensya na po. Ba't wala pang ang kaso at this is also a matter of fact? Nag-file na po sila ng case sa akin. Bali, Saan kung hindi case? po ako nagkakamali, under investigation pa po yung case kasi wala pa po naman kami na-receive. But again, possible po lahat ng sasabihin ko po dito ay maaari pong gamitin sa akin in the Paano pag future. hindi finaling case? Diba? As of this point, nag-uusap tayo, wala pang case na i-file sa'yo. Baka after nitong hearing to, marinig ng AMLAC na hindi na kailangan i-file ng case, hindi na sila magpa-file ng Meron case. po. Meron po. Tapos advice din ng counsel ko po. Mr. Chair. Ako Madam Chair, hindi ka tanggap-tanggap dahil may limitation rin ang invoking your right against self-incrimination. Hindi mo pwedeng magamit to sa lahat, lalo na kung wala ka pang kaso. So, and these are all just factual. Wala namang iba ho dito. Sasabihin mo lang kung kailan, paano. So, ulitin ko, paano ka nakapasok sa Whirlwind Corporation? Mr. Chair, pasensya na po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, tatanggapin ko muna yan ngayon. But later you on, po. I'll move to cite her in contempt, Madam Chair, because there's no case. So ano ang mag-incriminate sa kanya kung wala namang kaso? Gaya ng sinabi namin ni Senator Sherwin, simple matters of fact ito, Ms. Cassandra. Meron kaming use nitong session hall hanggang 2 p.m. So may 45 minutes pa po kayong sagutin yung questions of fact na napakadali namang ma-research namin, and we are just naghahanap ng good faith mula po sa inyo ni Go Huaping, ni Ms. Sheila bago matapos itong buong mga hearings namin. So, Senator Sherwin. Thank you. At the proper time, Madam Chair, I'll make a motion depending on kung ano yung mga sagot ni Ms. Cassandra. So, Ms. Cassandra, paano mo nailabas yung capital para sa korporasyon mo? 19 years old ka, nagtanong rin kami sa BIR, wala kang tax return na i-file ever since. Meron ka bang na-file na tax return? Mr. Chair, I invoke my right against This is only self-incrimination po. tanong lang man, simple lang. May na-file ka bang tax return? Meron po kasi money laundering na rin final sa akin. 87 counts po. Saan? Anong tatanong ko ulit si attorney, is this case connected to Whirlwind Corporation? Attorney Arpon. No. Yung na-file na case raw na na-mention niya kanina, money laundering case. 87 counts, I heard. Sir, it has nothing to do with the Porac Bamban. Correct. Porac case. Correct. Walang connection to sa Porac Pogo Hub. Malayong malayo. Yes po, Mr. Chair. Pero maaari po siyang gamitin sa akin in the future for Wordwin and other company po. Baka nga magbago isip ng AMLAC at hindi ka na filean ng kaso. Can I consult my lawyer first? Senator Win, if I may. Senator De La Rosa. Di ba it is a duty to every Filipino na may nagkaka-income to file an income tax? How does the fact that you are filing your income tax incriminate you in whatever case na kinakaharap mo ngayon? Duty mo naman yan. Bakit hindi mo sagutin kung nagpa-file ka ba ng income tax? Duty natin lahat yan, kumikita. Dapat mag-file ng income tax. Paano maka-incriminate yan sa kanya? Yun lang, Madam Chair. Thank you, Senator Win. Correct. That's Thank why you, Senator De La Rosa. Senator it's a Sherwin. question of fact. Yun lang naman. Nag-file ka na ba ng income tax return mo? Ever?
Mr. Chair, I think meron din po kung tax investigation right now po. Tax audit investigation po. Meron na bang case? Wala pa po naman final pero still can use against me po. Wala pa naman na-file sa'yo eh. Wala pa naman na-file sa'yo. Wait lang po, Mr. Chair. Tanongin ko lang po lawyer ko. Consultahin Sabi ko mo lang. sa amin kung ano yung kaso. Okay pa. Yeah, ano. Lang yung tanong, nag-file ka ba ng tax return o hindi? Mr. Chair, meron na po akong parang tax audit po na letter na po. So, any na possible ko po sabihin dito, pwede po nilang gamitin. Well, ngayon, Dito dahil po. ini-invoke mo yan, papakita ko yung certification ng BIR na wala kang na-file na tax return. No. So, ang tanong namin ngayon, saan mo nakuha yung kapital para ilagay dito sa Whirlwind Corporation na bumili ng halos 10 hectares na lupa sa Porac, Pampanga, no, na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. So kung ang portion mo is 58%, more or less, ang dapat mong ilinabas ay about 600 million pesos. No? So wala kang tax return, 19 years old ka nung pumasok dito. So ang tanong namin, saan nanggaling yung pera mo? Mr. Chair, regarding naman po sa if topic na money po, I invoke my right against self-incrimination kasi possible po akong kasuhan. And may kaso na rin po ako sa AMLAC. Again, iba nga yung kaso mo sa AMLAC. Yung kaso mo sa AMLAC, walang connection yun sa Porac. Yes po, Mr. Chair. But, So I want to ask BIR. Nasaan ba yung possible BIR? po nila akong kasuhan. Is BIR here? Senator Sherwin, nandito po yung BIR, hinahanap lang yung resource person. Okay. Sige, well, we're waiting for the BIR. Okay. Sir, please take a seat. Sige, tutuloy ko muna ma'am kay Cassandra. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Again, fact lang to. Walang connection sa tax evasion mo or ano. Paano ka nakapasok sa Whirlwind? Sa ninong ko po, Mr. Chair. Okay. Ito narinig ko sa House hearings, ito si Duan Ren Wu. Tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa Binyag? Tama? Hindi ko Tama po ba? sure kung nandun yung name na. Ninong mo saan? Ninong-ninongan o ninong mo sa Binyag? Ang sabi ng mom ko is ninong ko po. Sa Binyag. Opo, yata. Tama o hindi? Hindi ko po sure, Mr. Chair. Okay, Ayun lang yung sabi ng mom ko. basta tawag mo lang ninong. Opo, way back nung pinakilala pa po sa akin, long time ago. Sino Ayun yung po. nagpakilala sa iyo kay Ma'am ko. Duan Ren? Si mama, Nung- mother mo ang yes, nagpakilala? yes, nung buhay Anong pa po relasyon yung ni ma'am. Duan Ren at your mother? Sabi nila, best friend daw po. Best friends sila? Opo. Saan sila nagkakilala? Alam mo ba? Sa China po. Sa China sila Yes po. nagkakilala. So nagkakilala sila sa China, naging best friend sila. Nung pumunta sila dito, kinuha siyang ninong mo? Bali po, ayun yung pagkasabi ng mom ko. Okay. At Opo. nung nandito na siya, siya yung naging dahilan kung bakit ka nakapasok sa Whirlwind Corporation. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin siya. Opo, pagpunta na ng Pilipinas po kasi kakaalis lang po ng mom ko. Ano? Magsalita ka ng malinaw kasi hindi na may marinig eh. No?
Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Kasi pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Nung time na yun, kakawala lang ng ma'am ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or namatay sila? Namatay ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Renwu. Senator Sherwin. Okay. Well, kami ay nakikidalamhati sa iyo at sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba nawala ang iyong mother? Namatay ang iyong mother? Yes po, Mr. Anong year yun? 2017, December. 2017. At dito naman pumasok dito naman dumating si Mr. Duan Ren. Doon mo siya nakilala. Okay. At tumayo siya parang magulang mo na ever since. At siya ang nagpasok Mr. sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Okay. Senator Sherwin, so parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo kay Duan Renwu, Miss Cassandra? Parang gano'n na nga po, Mr. Chair. Parang ganon. All right. Senator Sherwin. Thank you, Madam Chair. At nung pinasok ka na sa Whirlwind, inappoint kang kaagad na corporate secretary. Tama, Cassandra? Mr. Chair. Uminom ka muna ng tubig, Sandra. Okay lang po. Uminom ka ng tubig. Mr. Chair, if regarding sa Whirlwind or any company po, I invoke my right against self-incrimination. There's upcoming mga cases po na ipa-file nila sa akin, and again, maaari po silang lahat gamitin sa mga kaso po. Pasensya na po. Again, no, ito ay factual pa lang. Binanggit mo naman kanina kung ano yung trabaho mo as secretary, trabaho mo as treasurer. Gusto lang naman namin malaman detalye nitong mga trabahong to. So wala naman kaibahan. No? Wala pa naman kakaiba sa ginagawa mo noon at nung nasa Whirlwind Corporation ka. As treasurer, ano ang trabaho mo as treasurer? Kasi dual role ka eh. So basa ko dito, talagang pinagkakatiwalaan ka ni Mr. Duan Ren. No? Mr. Chair, regarding naman po sa treasurer, I'm sorry po ulit. I invoke my right Anong against... trabaho mo lang as treasurer? Kasi po, there's a money laundering case file. Hindi man po sa Whirlwind, pero meron pong case na final po ang money laundering. So I think lahat po ng money na nasa akin is... Again, wala pang case ha. Let's put that on record. Wala pang But case. they filed case against me na But po. that again, it's not connected to PORAC. Walang kinalaman sa PORAC, walang kinalaman sa Whirlwind at Lucky South. Lahat ng final na case sa'yo related to Bamban. Yes po, Mr. Chair. But I think they have upcoming case na ipa-file po sa akin. Nagbibuild na po yata sila ng case para i-file po sa akin. Yep. Ang tanong But lang naman simple maaari- lang, anong trabaho mo as treasurer? Yun lang naman ang tanong. Hindi naman Mr. namin Can I consult my lawyer? Go ahead. Thank you. Mr. Chair, I invoke my right against self-incrimination. May papakita din po akong letter.
Well, Madam Chair, for me, unacceptable yung invoking of the right because wala naman siyang kaso. Again, no, itong mga hearings na ito pwedeng mangyari, wala ka ring kasong ifa-file sa'yo. Kaya unacceptable para sa akin to invoke her right. Hindi tama na ginagamit yan na kung ayaw mo lang sumagot o feel mo lang na hindi ka dapat sumagot. Hindi legal remedy yan. Madam Chair, I understand that there will be more hearings on this topic, so I'll yield my time to Senator Hercito. And Madam Chair, at the proper time, I will file a motion to cite Cassandra in contempt for not responding to the questions. Very basic questions. Wala naman ho itong hindi naman po malalim at hindi naman komplikado yung question. Very factual lang po yung mga question. And at the proper time. Salamat, Sen. Sherwin. So, Ms. Cassandra, meron ka pang 31 minutes bago namin isuspend itong hearing, bago i-consider ni Senator Sherwin gawin yung motion na iyon. After all, para sa iyong kabatiran, Ms. Cassandra, yung right against self-incrimination, hindi po yan pinaprohibit yung legitimate inquiry in non-criminal matters. Kasi hindi po ito criminal hearing. Ito po ay legislative hearing in aid of legislation. At gaya ng paulit-ulit namin sinasabi, mga usapin ito ng facts, simpleng facts. Okay? At this point, itatawag ko na si Senator JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Just like to ask first Mr. Tony Yang. No? Tony Yang, nakaintindi ka naman Tagalog, no? Or Tagalog ba? Di ka iso Chongwon o Philippine? Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV in Mandarin ba? Minandarin ko yun kasi baka In hindi Mandarin. makaintindi kaya minandarin ko na. Pipigain ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? Chongwon. Chongwon. Oh. Ni siya Philippine rin ma? Chongko rin man? Ah, Are you Chinese or Filipino? 我是中国人，但是中国人我来这边也20几年了，自己一直 So ang ano niya, Madam Chair, that he is Chinese, inamin naman po niya. Do you have any, pwede na ipakitranslate po, do you have any participation in Farmally? No? O niyo, chanche zai Farmally ma? 他说什么？ Tama? Mandarin pa rin po yun, Mr. Yang. 我听不 Pakiulit, Miss Caroline. 听不大清楚。他在问你，你有参与这个 Farmally 公司吗什么发明力公司？Farmally 公司你有参与吗没有没有。 ？No。 Mayo. Okay, wala daw. Do you have any participation in Pogo? O niyo, chanchay Pogo ma? 他说 Do 什 you 么？ have participation? Sige. 有没有参与博彩公司吗？没有没有。 Mayo din. Mayo din, wala din daw. Okay. Kilala ba niya si Wei Xionglim? Wei Xionglim? 您认识韦兄林先生吗？李雄林名字，这个名字我不认识，要看相片才知道。 I don't know this name. Maybe I need to check the photo so that I can confirm. Wei Xionglim. Senator JV, pinakita namin kanina yung letrato ni Wei Xionglim kay Mr. Yang at sinabi niya na nare-recognize niya yung tao. Or Alan Lim or Jeffrey Lim. Yes, alias. pakita natin ulit yung photo. Yes, Go ahead, Secretary. Senator JV. Wei Xionglim ay nephew po, Madam Chair, of Tony and Michael Yang. And he was arrested in 2003 in Tansa, Cavite for 1,000 kilograms no, ng drugs no, sa drug lab. So 1,000 kilograms, Madam Chair. Medyo malaki-laki rin po yun. So yung inaano ko lang dito, si Tony Yang and Michael Yang, connected din po dito kay kanyang nephew, connected po sa isang who's a known drug lord because
ano siya, 1,000 kilo, big time po siya, no? 1,000 kilograms. Sen ba to? Medyo malaki-laki nun, no? Mabig. 1,000 kilograms. 1 ton. Yes, 1 ton. Drug lab. Okay. Anyway, mag-shift lang po ako kay Ma'am Alice. Alam ko pong pagod na kayo, no? Last week, tapos 13 hours kayo doon sa house, no? Tapos dito na naman tayo. Pero siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong political career, paano ka nagsimula bilang mayor. Sabi mo nga, lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang nagsuporta sa inyo? No? I understand si former Mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Opo, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po, siya pa yung tumulong. Bali mga leaders niya, nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay pinrovide niya yung mga leaders niya sa iyo. Opo. Bali, ikaw ay dating negosyante, no? Yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng pagka-mayor, tama? Opo. So, gaano kayo kalapit kay Mayor? Sayang, Madam Chair, no? Since Mayor Feliciano, former Mayor, he did not show up today. So, hopefully in the next hearing, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng subpoena, Subpoena. Senator JV, sa motion ng SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. So, paano kayo nagkakilala? Nung nagnenegosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa mayor's office. Na-courtesy call po, then from there po, naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag-last term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano naman naisip na kayo po ang tumakbo bilang mayor ng Bamban? Kayo po ay nanegosyo. Nung panahon na yon, kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya? Hindi yung kamag-anak niya. Madalas kamag-anak Pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Your Honor, hindi naman po tinulak. Last term na po siya and he's running for Congress. Ako naman po, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, nag-decide po ako to run for the position po. So ito yung first nyo sa no? Hindi kayo naging official, kahit ano exposure from business, no? Kayo ay naging pinatakbo bilang mayor. Opo, tumulong po siya and together din po with the line-ups din po, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil nag-last term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman gusto lang niyang makakuha ng campaign funds mula sa iyo? Dahil I understand, kayo ba nag-finance ang campaign ng buong team mo at kay Mayor Feliciano bilang congressman? Your Honor, negative po. Wala po akong minigay po sa kanya na any campaign fund. And I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, kasi na meron ako resulta dito, Madam Chair, nung 3rd Legislative District sa Tarlac, pangatlo po siya no? Kasi kung seryoso siya, mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangalawa, no? Independent. So, doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga sa kanyang pangampanya. He was a poor third doon po sa distrito, no? Dito pa yung resulta ng halalan. Anyway, I would have wanted to ask Mayor Feliciano, Madam Chair, probably hopefully next hearing, kasi po si Mayor Feliciano was also involved, kung naaalala niyo po yung hearing noong 2015, 2016, yung tungkol po sa Canadian waste, no, that was brought in the country, at nagkaroon po ng, alala ko kasi yun kasi para sa Bamban din ho yun, meron ho landfill doon, and I understand, Madam Chair, that the Sangguniang Bayan of Bamban already had an ordinance na banning passage of waste materials going to the landfill. Pero binito po ito, no, ni former Mayor John Feliciano. So hopefully hopefully in the next hearing. So ang punto ko po rito, Madam Chair, kung dati po isang illegal na bagay, Canadian waste,
no, na pinagbawal ng kanilang sangguniang bayan na dumaan sa kanila, binito niya yung ordinansa para makapagtapon ng mga basura at waste from Canada going to Bamban. So kaya medyo sabi ko parang naalala ko lang 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, maari pong pagpasok ni Alice, hindi pa na kung siyang bunga po ay Filipino citizen or Chinese citizen, kahit na illegal, kinondon ho ni Mayor Feliciano. Hopefully in the next hearing, Madam Chair, he will be here to answer these questions. I'll go to dalawa na lang punto po, Madam Chair, for this afternoon. Yung pong sa pagtakas o sa escape ni Alice, kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong, no, ng mga ahensya, kung sino mga opisyal, kung meron man, o mga empleyado ng gobyerno, na talagang umalalay sa kanya. Sabi niya Alice, sabi mo last time, walang tumulong sa inyo na Pilipino na kayo ay tumakas? Wala po. At nung nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay ang inyong sinakyan ay yate, no? Sa galing sa farm, nagvan kayo hanggang sa port, tapos sumakay kayo ng yate. Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko. Tama ba? Your Honor, tama po. Naalala mo ba kung yung pong ilang beses natatakanan yung passport nung pagdating nyo po ron sa Shan Bien na hanggang pumunta kayo na Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakanan yung passport? Your Honor, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, move on tayo. Yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total hindi naman siguro ito kasama, natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa? Kasi sabi mo kanina hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo. So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano naalala mo yung bandera? Your Honor, doon sa yacht po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita? Opo. Madam Chair, siguro Marina, may Marina ba dito? Anybody from Marina? Walang Marina? Parang kanina nandito. Siguro next, Madam Chair, kasi... Yes, Senator JV, baka sa susunod next. at baka huling hearing natin. Pero Sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast Guard. itanong. Sige po, tanong ko lang po. Correction, Senator JV, nandito po ang Marina. Ayan po. Si Attorney Den Tomas, tama? Den Thomas, dito ba? Andito po ba ngayon si Attorney Thomas? Siguro sa Coast Guard muna, habang inaantay natin Alright, kung nandito Senator nga JV. Marina. Pwede naman kayo lumapit dito para sumagot. Dem Redonia, yung sa Marina, dapat nandito yata. Sige, makisingit na lang po. No. Sige, sa Coast Guard, please identify yourself, sir. Thank you, Madam Chair. Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Captain Tanseco. Oo, Yes, sir. kasi sana tatanungin ko yung Marina dito because kasi ang ayon sa salaysay ni Alice Go, ang ginamit nila ay yate, no? Kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine vessel. Most of them are, ang tawag sa kanila ay visiting yacht, no? Pero talagang, ang pagmamayari po nila, ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung gano'n halimbawa, meron tayong suspicion na ginamit po yun, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi nyo, o Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba yun kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po, si Alice Go, meron hong
anong tawag doon, naka-red flag sa inyo, under watch. May difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? Madam Chair. Under the Philippine Coast Guard Law, our present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon. All merchant vessel. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a foreign state. So lahat po yan under sa inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question nyo po, Madam Chair, Sir, Senator, sir, yung ano ang inspection po namin, mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because of our commitment to international convention or regulation, one of which is the ISPS code. Isa po yan, bilang port state control po ang Philippine Coast Guard, we do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe yung voyage. Yung pong tanong nyo on the possibility, the Philippine Coast Guard has come up with a report tungkol po dung possible route na ginamit po nila and would like to submit it sa executive sessions na naman po because there are some national security implications po. But I can state, Your Honor, that we do have report. We can monitor the in and out of vessels in the country. We do have a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor. And likewise, Senator JV, if I may, salamat para doon, Captain Tanseco, yung sagot nyo kay Senator JV. And we will schedule that executive session or at the very least, presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Salamat. likewise, Madam Chair, take advantage of that daw sa executive session if you can submit. Kasi alam ko, tama, meron kayo tinatawag, nabanggit ko noon, yung AIS, no? Each vessel are equipped with AIS, yung automatic identification system na dapat alam natin saan siya rehistrado at anong make ng vessel. No? I'm sure you can monitor that. Probably all the vessels that passed, no, from yung sa Mindanao going to Yes, sir. Sabah, sana po ma-submit nyo sa committee. Madam Chair, if I may. Yes po. Yung pong sinasabi ng ating good senator about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka pa passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan. Pwede, of course, subject sila to verification, to inspection, but meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD, Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Thank you for that, Captain. No? Yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to do our research and investigation, that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered in the Philippines. I don't know for what reason. Probably to evade or not to pay taxes and duties. So yung karamihan po ng mga bagong yate ngayon dito na dumadaong, ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting yacht ang classification sa kanila gayong dito na po sila base. So probably that is another point, but I think we can dig deeper. Baka pwede hong nagamit itong mga local yachts, pero sila po ay foreign flag, no? Pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot, Madam Chair, kasi talagang may kaya, can afford na magyate, mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis. Kaya po, hinahayaan na lang nilang sila for visiting of foreign flag vessel. So, yun po. Hintayin na po natin Marina in the next hearing. Last but, siguro itong huli na lang po si take advantage, dito na po si Ma'am Alice, no? Siguro, we will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa Kongreso, dito ilang oras. Siyempre, siguro naawaan sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito?
Your Honor, hindi po ako mastermind. Masasabi ko po, isa po akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty, meron pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi less guilty. Hindi guilty talaga. Sige po. Go, Ping. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana ho, sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and we'll be responsible for her safety. So alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Go Huaping na meron na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga Pogo sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling, susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhuaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't Madam waste Chair. the time, don't waste the opportunity, but Yes, make Madam the Chair, most use of thank it. you for that. Senator JV. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Miss Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, appreciate. Naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na, 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, with that, if we have the time, probably, if I move that we convene this committee in the executive session. Second the motion, Madam Chair. Moved and seconded and so ordered by the chair that in about 7 minutes, pag-suspend ng hearing na ito, we will move into executive session. We still have 7 minutes and
babalik ako kay Senator De La Rosa dahil may suspended interpellation kayo. But just before that, one quick follow-up question kay Ms. Cassandra. May ifa-flash po akong photo dito kasi Biti, no, yung tanong kanina, I believe ni Senator Sherwin sa inyo, sino nagpakilala sa inyo kay Charlotte? Kilala nyo ba itong taong ito na si Liu Dong? At siya ba? Liu Dong alias Boga. Siya ba ang nagpakilala sa inyo kay Charlotte? O Liye ba yung sinabi niyong totoong pangalan? Chinese name ni Charlotte. Shelly po. Sorry, Shelly Yes, or Madam Charlotte. Chair. Si Liu Dong ba alias Boga ang nagpakilala sa inyo ni Shelly o ni Charlotte? Mr. Chair, hindi ko po siya, Madam Chair, sorry, hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala itong taong ito. Ngayon, naalala mo na ba sino, kung hindi man itong si Liu Dong alias Boga, naalala mo na ba kung sino nagpakilala sa inyo ni Charlotte or Shelly? Madam Chair, kung hindi po ako nagkakamali, nakilala ko po siya doon na lang sa loob po yata. Saan po? Nakilala ko na lang po siya nung, parang hindi ko po sigurado, parang, tawag po dito. Nakilala ko na lang po siya as the manager of nung nag-rent po sa amin. Sabi mo kanina, nakilala mo siya sa loob ng... I mean, nakilala ko po siya dahil siya yung manager ng Lucky South po. Si Charlotte o si Shelly ang manager Yes ng po. Lucky South? Yes po. So, sinong nagpakilala sa inyo nung manager ng Lucky South? Wala po akong matandaan right now. Bali, kung hindi po ako nagkakamali, baka pinakilala na lang po siya sa akin yung mga nagre-rent po doon. Sinong mga nagre-rent yun? Hindi ko na po talaga matandaan yung pangalan, Madam Chair. Alright, so 5 minutes till we suspend. Ms. Cassandra, may question, i-field ko para sa Senate President Pro Tempore. Mr. Yang Jianxian, kung yung steel business nyo ay induction furnace na galing sa China, yan ba yung Sanja ba yun? Yan ba yung negosyo ng Sanja, yung steel na gawa ng induction furnace galing sa China? Ms. Caroline. 请问那个你的三江公司他们使用的这些钢铁的技术那个机器就是这种机它有这种机器吗？什么？你们三江公司使用的机器叫做什么？就是那个炼钢铁的机器啊。炼钢铁 Yes, it is the steel furnace. It is the steel, or it's the induction furnace. Induction furnace ba? Yes, when you say 炼钢铁 it's like molding. Yeah, Okay. molding the steel. So Is that yun what you yung induction furnace na tinatawag. 所以你们的机器就是炼钢铁机器，对吗？就是用那个废铁下去烧，再炼出来的。 Yes, it's the furnace, the induction furnace. All right. Well, for the record, induction furnace yung gamit ng Sanja, iyan ang kinikilalang substandard na steel na lumulunod sa market sa ngayon. Yung induction furnace na pinamimigay daw na libre sa China dahil obsolete na doon at para hindi tayo makatayo ng honest steel industry dito sa Pilipinas. Mr. Yang, nasaan ang steel nyo? Yung steel na ginawa di umano sa Sanja. OK，所以你们生产出的钢铁现在在哪里呢？在哪里销售是吧？现在在哪里？它们存在哪里？生产的钢铁是吧？是的。在那个达古乱三家的仓库里面呢、三家厂里啊。So the manufactured steel right now are kept in the warehouse. Saan yung warehouse? 那个仓库在哪里？就是在三家的工厂里面呢、So it's inside the factory of Sanja.
inside the factory of Sanja. Where is the factory of Sanja located? 三家的工厂在哪里？在那个达古峦的那个经济开发区里面，达古然是什么地方？开发区。达古峦达古然 ，It's in 达古然，达古然。那个经济开发区吧。Like the economic development area. Sorry, Miss Caroline, pakiulit. It is in Dakuran Economic Development Area. In the Dakuran, Takuran? Dakulan, Takuluan. Takuluan. Tagoloan Yeah. Economic Development Area. I heard another name, is it called FIVIDEC? Oh, PPT. FIVIDEC. Oh, PPT. Sino po nagbigay ng permit sa inyo na mag-stock ng steel ng Sanja sa FIVIDEC? 所以您把这些钢铁存在你们的仓库，谁给你们这个许可证？我们都有许可证啊，全部有啊，手续都完整啊。所以这个存在仓库的钢铁哪里得到的许可证？哪里得到的？我不明白，就是说什么存在仓库的许可证啊？就是你们如何把这些钢铁存在你们的仓库里面？我们生产出来，如果没有卖出去，就放在那边啊。所以你们的许可证是哪里得到的？许可证这个就是我们有申请啊，这些不是我去申请的，是那个我们三家的那个有在做这个去负责申请这些办手续的工人啊。Yes, Miss Caroline. So it's already included in all the permits that we have. Even the warehouse permit, it's also included there. No, Sanja is a private company. FIVIDEC is a government facility. Sinong nagbigay ng permiso sa inyo na ang private steel ng Sanja ay pwedeng i-stock dun sa government facility ng FIVIDEC? Sino yung padrino doon? 所以你们在这个 FIBIDEC 这个仓库，您知道这个 FIBIDEC 的仓库吗？这个是政府拥有的这个地方，所以谁给您这个许可证，让你们把您的公司的钢铁存在这个仓库里面？因为我们三家是给 BBD 租那个地来建的啊。我们三家的工厂嘛，是给那个 BBD 的这个开发区里面租地来建三家工厂的。Yeah, because this area by FIBIDEC is the one that we rented, so that's why we are allowed to put in our products there. No private company can rent a government facility, ganyan-ganyan lang. Sinong kausap nyo sa FIVIDEC para pumayag na i-rent nyo yan or basta ma-stock nyo ang steel produce ng Sanja sa FIVIDEC? Sinong kausap ninyo? Sinong kausap ng Sanja sa FIVIDEC? OK， 所以你们在 FIBIDEC 的联系人是谁？啊 FIBIDEC 的联系人。我们都是那个一个叫东海的那个，他懂得英文的那个，在跟 BBD 的在联系啊。他叫什么？叫东海。东海，你叫做东海。The name of the person that I'm communicating with in FIBIDEC who knows how to speak English also, it's called 东海。东海，Chino siya o Filipino siya? 他是哪国人？ Madam Chair, 中国 if I 人 may. Yes, Senator De La Rosa. Maybe next hearing, Madam Chair, can we invite the manager or the chairman of PBDIC to give us enlightenment on this? Baka parang locator yung ginagawa nila, parang locator yung mga kumpanya dyan sa loob. Alright. Tanungin natin, Madam Chair, imbitahan natin. Sino po ang manager o chair na ngayon na ating iimbitahin? Comsec. Noon, alam ko, retired general yan eh. Retired general ng Armed Forces, pero
I don't know ngayon kung sino nang bago. All right. PBDIC. We Thank you, will do Madam. that, Senator De La Rosa. And before I recognize the majority leader, two matters urgently. Mr. Yang, iimbitahin namin next hearing yung manager or chair ng FIVIDEC, either retired general or kung sino ngayon ang manager o chair, dahil sa tingin ko rin, siya yung kausap nyo para makapag-stock ang isang private company sa isang government facility. And then, sa pending matter ng executive session, actually, we have a room available, pero pumasok din yung request ng counsel ni Guo Huaping na si Attorney David, who is also a resource person na sa next or last hearing na lang. So, kaming, and Majo, just to update you, kaming mga members ng committee, ready kami to go into executive session now. We have a room available, but in a way, it's also partly your call, no? Handa ka na ba ngayon or sa susunod na hearing pa? Pero ngayon na sana, Miss Alice, Guo Huaping, ako naniniwala ako sa timeliness ng mga bagay-bagay. If I may, yes, kung maaari po, Majority Leader, I'd just like to make a brief closing remark before we suspend, and then unless may violent objections, mag-move into executive session na po tayo. Tony Yang, alias Antonio Maestrado Lim, real name Yang Jianqin, has made many stunning revelations. He admitted that he is a Chinese national who co-opted a Filipino identity to establish businesses here. He admitted that he was born in China, thus admitting that his Filipino birth certificate is fake. He admitted to having no boss and being the boss of his businesses. Ang problema, at least one of those businesses involves a POGO connected to Bamban with its own slew of illegal activities. Hindi lang negosyo ang patagon nilang tinatayo dito, sindikato. And it's not only Filipino identities they have co-opted, unti-unting lumalabas sa hearings natin na pati mga opisyal at institusyon ng gobyerno ay unti-unti nilang napapas sa kamay. Zhao Xiaoqi, sorry if I did not pronounce it correctly, has admitted that he offered 1 million pesos to ensure special treatment for his wife and grandchild. Senator Joel had reported that Tony Yang had police escorts with him at the Laguindingan Airport. It appears that POGO influence has taken hold in the local governments of Bamban, Porac, Sual, and possibly Homalig. Malamang ay hindi pa buo ang kwentong ito at lumalabas na pati law enforcers ay posibleng na kompromiso. This creeping invasion must be halted. Nagpanggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Hindi kami papayag po dito. I had a hope that this would be the last hearing, but there are revelations that warrant further investigations and individuals whose side needs to be heard. In the interest of fairness, General Acorda will be invited to the next hearing. Again, Ms. Sheila Guo, your contempt citation is lifted. I'm informed that the court sheriff is here to serve subpoenas to Cassandra Ong for human trafficking and Guo Huaping and Zhang Mier for money laundering. The OSAA is instructed to extend the necessary assistance. This hearing, before I suspend, May we ask from the Honorable Chair, Majority Leader, if Sen. we're going to Senator proceed Francis. with the executive session, because I've made likewise, as per your request, during the last hearing, I made available the adjacent office, which is Thank just a you. few steps away, Madam Chair. Thank you very much, Majority So it is the Leader. pleasure now of the committee to have the
executive session or kasi matagal ka na nanghihingi na executive session, Miss Alice. Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite. What say you? Your Guo Honor, Huaping? Madam Chair, I'm very thankful po for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung league council ko po sana. Request ko lang po. So sa next and Opo, possibly next po. last hearing na lang Opo. natin. Wala ba Wala dito yung lang. council mo? Di ba Wala may- ba yung council nyo Sino rito? yung kinoconsult mo kanina? Nasa Cebu po sila, darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakausap mo sa likod mo? Ano Si po? attorney ko, hindi nyo ba counsel? Partners po. Opo. Sinong Oh, counsel? council pa niya. Ni-request ko po si Attorney Stephen po, tsaka si Attorney Avisado po. Attorney Avisado and Attorney Stephen David po. Attorney David. Madam Chair, Senator let us De La Rosa. inform the resource person that whatever will be taken up during the executive session, hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka namin dito, hindi kami mga traidor. Kung ano pag-usapan doon sa loob, sa amin lang yan for the consumption of this committee. Kaya huwag kang mag-alala. Then, I'm worried kung bigyan pa natin ng next chance, Madam Chair, baka lalala yung sakit niya, magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, mas mabuti ngayon na, nandito na tayo. Baka mamaya, busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, wala na. So, let us use this opportunity. The That's chair all, Madam adds Chair. her advice to that of Senator De La Rosa. Guo Huaping, napapanahon na eh. Nandito na yung lugar, ni-reassure kayo muli ni Senator De La Rosa nung assurance ng komite tuwing gagawa kami ng anumang executive session. I will really advise you to take advantage of this moment. At kung may bitin pa or nagtyaga nga kami sa mabagal na translation with resource persons na sa tingin naman namin nakakaintindi naman. You may ask Attorney Ko and your other counsels here present to consult with Attorney David kung may tanong ka during the executive session. But I really advise you to take advantage of this opportunity And Madam Chair, today. Madam Chair, Majority Leader. Kung masama ang pakiramdam niya, yung office ko katabi lang yung clinic eh. Pwede rin natin pa-assist sa'yo, Miss Alice, yung mga doktora at doktor doon. Opo. So muli, anong say nyo, Guo Huaping? Madam Chair, okay lang po na makausap ko lang po saglit si Attorney Stephen David po. Please do that. Opo. In the meantime, habang iniintay natin, ipapapirma namin, Mayor Kalugay, sa inyo itong waiver of confidentiality. So, sinong mga, yes ma'am, salamat. Abot kay Mayor Kalugay para ngayon pa lang meron na po kaming signed waiver of confidentiality. Ito po yung sa okay. Ito po yung sa bank accounts na pinag-usapan nyo kanina ng aking mga colleagues. Opo, Madam Chair. Salamat, Mayor Kalugay. Alright. Yes. Sa iba pang mga resource persons at iba pang mga tao na nasa hall, you may leave now pending yung final decision po namin kung itutuloy yung aming executive session. So, maraming salamat po sa ibang mga resource persons. Yes, the chair reiterates, ang wish ko rin sana ay ituloy na natin ang executive session. Hindi ko pa eh. Nasuspend ko na ba? Yes, I suspended already.